O sige, tatanong ako. Sige, tanong. Sana sa tanong ko maging tapat ka. Yung totoo lang. Sige lang. Payagan ka namin sumagot. Tanong, ayon sa Pilipos, ano yung kanyang hinubad sa nakasulat? Yung pagka-Diyos o yung pagkatao categorical? Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. Dahil sa ang salitang pagka-Diyos ay hindi likas na kalagayan kundi katangian. Bagay na hindi lang si Kristo ang may taglay, kundi maging ang mga Kristiyano ay mayroon ding pagka-Diyos. Sa sentidong hindi sa likas na kalagayan kundi sa katangian. Halimbawa, ang pagiging banal. Hindi lang si Kristo ang banal, hindi lang ang Diyos ang banal, hindi lang ang mga anghel ang banal, kundi ang iglesia mismo. Okay, next question na. Okay, sagot mo, ang hinubad niya yung pagka-Diyos. Sabi mo, malinaw yan ha. Hindi ako may sabi niyan. Ikaw, hinubad yung pagka-Diyos. Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. Tanong ko sa'yo, nung hindi niya pa hinuhubad yung pagka-Diyos, ano yung kanyang kalagayan? Ang kanyang likas na kalagayan ay tao. Sapagkat sa Biblia, ang binanal ng Diyos ay tao. Wala kang mababasa sa Biblia na ang Diyos ay bumanal ng isa pang Diyos. Kung tunay na Diyos nga yan, bakit pa babanalin? Di ba? Di ba dapat katangian na niya kagad yun? Okay, ngayon ganito. Tinanong kita, sabi ko, ano yung hinubad niya? Yung pagka-Diyos o pagkatao? Sagot mo, pagka-Diyos. Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. Tumanong ako ng pangalawa, nung hindi niya pa hinuhubad yung pagka-Diyos, na ayon sa'yo, hinubad niya yung pagka-Diyos, sasagot mo, Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. nung hindi niya pa hinuhubad, ano kalagayan niya? Sagot mo, tao. Ang kanyang likas na kalagayan ay tao. Eh, ikaw may sabi, hinubad yung pagka-Diyos eh. Umaming ka eh. Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. Paano naging tao kung hinubad yung pagka-Diyos? Sige, paliwanag. Dahil nga ang binanal ng Diyos ay tao. Wala kang mababasa sa Biblia na ang binanal ng Diyos ay Diyos rin. Paanong babanalin ang isang tunay na Diyos? Ay tunay na nga na Diyos yun. Di ba't katangian na dapat kagad ngayon? Hindi na para ipagkaloob pa ng kung sino mang Diyos pa. At saka, kung magbabasa ka ng talata ng Biblia, sa Lucas 4:34, anong mababasa mo sa talatang yan? Diyos ba si Jesus dyan? Bilang banal ng Diyos? Okay, next question na. Tanong, nung hinubad ni Kristo yung pagkapantay niya sa Diyos ayon sa Pilipos, hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Nung after niya ba hubarin ito, pantay pa ba sila o hindi na? Categorical. Hindi ang pagkapantay ang tinutukoy na hinubad doon. At saka yung salitang pagkapantay, Tatanggapin mo, tama na. relax ka lang kasi mayroon pang sagot, di ba? Okay, sige. Ang sabi mo, pagka nabasa, hinubad ang pagkapantay. Yan ang sabi mo ha. Ang unawa mo kasi dyan, pantay sila. Hindi, pag nabasa ko hinubad ang pagkapantay, Relax ka lang. ano ka na. Verbatim. Relax ka lang. Relax lang. So doon sa sinasabi mo kanina na yung pagkapantay ay hinubad, hindi ganun ang nakasulat doon. Hindi ganun ang nakasulat doon. Hindi ganun ang nakasulat doon. Ang hinubad doon na tinutukoy ay yung pagka-Diyos na katangian. Okay, ito ha, papakita ko sa iyo ha. Kailan kaya matututo ang MCGI sa kaayusan? Ito, papakita ko sa iyo, hindi hinubad ang Parang pagkapantay sa pangatlo na yata ito. Sabi mo, hindi niya hinubad yung pagkapantay sa Diyos, walang mababasa. Babasa Di ba tayo. dapat ganun yun? Nasya, patahimikin nyo. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito. Amen. Hinubad pala yung pagkapantay. Sabi niya, hindi raw, bro, hindi raw. Hindi ganun ang nakasulat doon. Hindi ganun ang nakasulat doon.
Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. Hindi ganun ang nakasulat doon. Ang nakasulat doon ay yung pagka-Diyos na tumutukoy sa kanyang kabanalan. Hindi ganun ang nakasulat doon. Sinungaling, siyang bumabago ng ulat. Kulang sa doktrina yon, yung nagkulat ng hindi totoo. Napakagagong pangangasiwa. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Hindi raw hinubad yung pagkapantay, walang mababasa. Hinubad pala yung pagkapantay, oh. Linaw, oh. Sabi mo, hindi mababasa. Okay ka na? 1-0. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado!